Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Og. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga pangalan ng mga nasasangkot sa kapakanan na rin po ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Pare, Bal, may mga lalaki nagtatanong sa'yo dito kanina. Nagtatanong kung dito ka nag-uopisina. Mga armado sila. Sambit ni Bien sa kanyang kaopisina na si Bal. Namutla si Bal. At saka nagtanong, pare, mukha bang delikado? Tanong ni Bal. Halika pare, tingnan mo sa bintana. Nang makita mo, ikaw na mismo magsasabi. Mula sa glass wall ng gusali, sa ikapitong palapag, ay nasipat ni Bal ang pangkat ng 7 malalaking kalalakihan. Na nakatayo sa may gilid ng kalye. May inaabangan sila. Bawat isa sa kanila ay mukhang papatay ng tao. Mukhang hindi pa uhuli ng buhay. May kalong-kalong sa mga braso na mahahabang baril. At sa kanilang mga baywang ay may nakasuksok naman na mga pistola. May isa pang kaopisina si Bal, si Manuel, na isa ring malaking tao. At bihasa sa ganitong gulo. Pinakiusapan siya ni Bal na kung maaari ay bumaba siya ng gusali sandali at kausapin ang leader ng mga armadong lalaki. Sige na pare, pakiusap. Hinahanap daw ako eh. Pakiusap ni Bal kay Manuel. Agad-agad ay bumaba si Manuel mula sa itaas ng gusali at pinuntahan ang leader ng mga armadong kalalakihan na nasa gilid din ng kalye. Ngunit nasa loob siya ng isang kotse. Ang leader ng mga kalalakihan ay nagngangalang Victor. Matapos ang pagbati at pagpapakilala, tuwirang nagpahayag si Manuel. Pare, may hinahanap ka daw? Hinahanap mo daw si Bal Hernandez? Oo, bakit? Sagot ni Victor. Kaopisina mo ba? Oo pare. Kaopisina. At kumpadre ko pa. At disenteng tao siya. Tugon ni Manuel. Ang disente. Isa siyang babaero. Agad na paratang ni Victor. Ang ginawa niyang babae na itong huli
ay ang aking asawa. Parang nilagyan niya ng tae ang aking ulo. Dagdag pa ni Victor. Pinalipas muna ni Manuel ang ilang sandali. Kapag Dakay sumagot, Pare, bakit nagkakamali ka? Hindi kasi babaero si Bal. Kilala ko siya. Mabuti at nagkaharap muna tayo bago mauwi yung galit mo sa hindi maganda. Sambit ni Manuel. Ipinagtapat ni Victor na nakita niya si Bal sakay ng isang Toyota Camry. At ang kasama ay ang kanyang misis. Sinundan niya ang Toyota. Ngunit dahil sa kinakailangan niyang tumigil sa isang intersection dahil sa ito'y red light, ay nakapuslit ang kanyang sinusundan. Sa malamang, pumasok sa motel ang dalawang yun. Sambit pa ni Victor na punong-puno ng puot ang kanyang boses. Ang lalaki na nakita ko, yung nagmamaneho ng Toyota, ay nasa 5'4" ang taas. Umigit kumulang, mga ganun, kulot ang buhok, at may bigote, at magandang lalaki. Sambit pa ni Victor. Nagtungo ako sa LTO kanina upang mabatid ang may-ari ng Toyota na yun. Ang Toyota Camry na may plate number na ay nakarehistro sa pangalan ni Bal Hernandez. Biglang nanlaki ang mga mata ni Manuel nang marinig ang mga sinabi ni Victor. Pero hindi natinag si Manuel. Nakiusap si Manuel kay Victor na huwag maging padalos-dalos. At kung maaari, ay mag-usap muna si Victor at si Bal. Pumayag naman ang napendehong lalaki. Ang napagkasundo ang lugar ng pagkikita ay sa isang cafe malapit sa may release ng tren. Dumating sa cafe si Bal. Nakasama si Manuel at nagsama pa siya ng 4 na nagsisilbing bodyguard nito na kanyang inarkila. Nag-aantay naman sa cafe si Victor na siya naman ay napapaligiran din ng mga lalaking mababangis ang itsura. Kung hindi magkakasundo sa paliwanagan ang dalawang pangkat, ay tiyak may dadanak na dugo. Anong laking disgrasya? Lumilitaw sa kwento ni Victor na siya at ang kanyang asawa ay hindi na nagsisiping sa isang kama. At kasalukuyang inaayos ng mga abogado ang kanilang legal na paghihiwalay. Ngunit sa panahon na nakita ang asawa na kasama di umano si Bal Hernandez sa loob ng isang Toyota, ay hindi pa tapos ang paghihiwalay. At nang dumating ang pagkakataon kay Bal na siya na ang magpaliwanag, ay ito ang kanyang naging pahayag. Ang Toyota Camry ay kanya. Ngunit ang kotse na yun
ay napakamalas. Ayon kay Val, 1 linggo pa lamang daw sa kanya ay nakabundol na siya ng isang batang babae na biglang tumawid. Dinala ang bata sa ospital at sa awa ng Diyos ay nabuhay. Bukod pa riyan, may iba pang kamalasan ang dumating sa buhay ni Val. Pare, malas ang kotse na yan. Hindi ko na iisa-isahin pa. Paliwanag pa ni Val. Ang naging pasya ko ay ibenta ko na lamang ang kotse. At ibinenta ko ito kay Tom Reyes, anak ng may-ari ng malaking real estate development company. Gwapo, kulot ang buhok, at may bigote si Tom. Sigurado ako, mapagkakamalan mo na siya at ako ay isang tao. Siguro yun ang nangyari. Sambit pa ni Val nang biglang pinutol ni Victor ang paliwanag ni Val at saka nagsabi, Kung yan ang sinasabi mo, paano mo ipapaliwanag na yung auto ay nakarehistro sa pangalan mo? Sambit pa ni Victor. Ipinakita ni Val ang deed of sale, ang petsa ng deed of sale, at matagal na itong naganap. Maraming buwan pa bago pa naganap ang pagkikita sa isang sakyan ng misis ni Victor at ng taong sinasabi ni Val. Tingnan mo pare, tingnan mo yung date sa deed of sale. Matagal ko nang naibenta yan. Ilang buwan na lumipas. Kaya yung araw na sinasabi mo na nakita yung asawa mo at yung lalaki, wala na sa akin yung kotse nun. Pero naibenta ko man, yung rehistro ng kotse ay nasa pangalan ko pa rin. Pagpapaliwanag pa ni Val. Napatingin si Victor kay Val na banaag ang pagtataka at kaguluhan sa kanyang muka. Pero naroroon pa din ang puot nito mula sa nangyari sa pagtataksil sa kanya. Pero ngayon ay tila may mga katanungang namumukadkad sa isipan ni Victor. Kita mo na pare, nakita mo na. Kaya wag muna tayo magpadalos-dalos kasi sa totoo lang, matagal ko nang kilala to si Val. Kumpare ko to. Kaya yung sinasabi mo na pagtataksil ni Val, baka nagkakamali ka lang sapagkat sa pagkakakilala ko kay Val, hindi niya magagawa yun. Hindi yun magagawa ng aking kumpare. Mahal na mahal niyan ang kanyang asawa, lalo na ang kanyang pamilya. Sambit pa ni Manuel kay Victor. Totoo yan pare. Hindi ko magagawa yun sa asawa ko. At isa pa, mawalang galang na pero hindi ko kilala ang misis mo. Ni sa hinagap, hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam ang itsura ng misis mo eh. Dagdag pa ni Val. Kaya hindi ko magagawa yun sa aking mag-iina. Mahal na mahal ko ang aking asawa at ang aking mga anak. Pagpapaliwanag pa ni Val. Buti na lamang sa tagpong yun ay nanaig ang pagiging mahinahon ng mga to. At kapag dakay, nahimasmasan din si Victor nang marinig ang panig ni Val.
Kalaunan ay umalis din sa cafe si Victor nang walang kaguluhan na naganap. Pare, maraming salamat sa iyo, Manuel. Maraming salamat sa iyo. Sambit ni Val sa kanyang kumparing si Manuel. Pare, kilala kita, pero paano ko umabot sa ganitong sitwasyon? Ano ba nangyari? Tanong ni Manuel kay Val. Ewan ko ba, pare? Hindi ko rin maipaliwanag, pare. Pero, alam mo ba, pare? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero, simula nang mabili ko ang sasakyan niyan, ay sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Sampit ni Val. Hindi ba naikwento ko sa'yo, nung unang bili ko yan, maayos ang takbo pero biglang hininto kami ng mga pulis. Nilang sabi ay nasa watchlist daw ang kotse na yan sapagkat pinaghihinalaang nakakarnap. Kwento pa ni Val. Oo pare. Naalala ko nga yan. Naalala ko, ikinuwento mo sa akin yan dati. Buti nga hindi ka kinulong nun. Tugon pa ni Manuel. Kamunti ka na, pare. Kamunti ka na akong ikulong. Pinaligiran na kami ng mga parak nun. Takot na takot kami ni Amy. Buti na lamang. At dala-dala ko lahat ng papeles na nagpapatunay na binili ko ang sasakyan na ito. At sa awa ng Diyos, kalaunan ay pinakawalan din kami ng asawa ko. Kwento pa ni Val, nung unang beses nilang gamitin ang sasakyan na yan, kasama ang kanyang may bahay. Bukod pa riyan, pare, alam mo bang kamuntik-muntikan na akong makabangga dyan sa sasakyan na yan? Alam mo naman, di ba, na mabagal ako magpaandar. Nakaparada lang ako noon. Naka-neutral yung sasakyan. Pero sa hindi ko may paliwanag na pangyayari, bigla na lamang siyang umarangkada. Habang naka-neutral ako. Buti na lamang at naapakan ko agad yung preno. Kung hindi, makakasagasa na naman ako ng tao. Dagdag pa ni Val. Ganun ba? Oo, pare. Kamuntikan ko na suruin yung gilid dyan sa may bangketa. Samantalang nakahinto lang ako nun, ha. Sipin mo yun, pare. Sipin mo yun. Kwento pa ni Val kay Manuel. Mukhang may kamalasan nga yung sasakyan na yan, pare. Sambit ni Manuel. Nang maya-maya ay biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Pare, mukhang may kamalasan nga yung sasakyan mo, ha. Mukhang may hatid na malas yan. Tugon naman ni Ponce, na isa sa mga katrabaho ni Manuel at ni Val at kaibigan din nila. Ponce, ikaw pala. Oo, pare. Totoo yan. At hindi lang yan. Marami pang ibang nangyari. Simula nung nabili ko ang sasakyan na yan. Nung una, ayaw ko pang ibenta yung Toyota na yan. Kasi nga, dream car ko yan eh. Yan talaga ang pangarap kong kotse. At talagang pinag-ibunan ko yan na mabili. Pero, hindi ko maipaliwanag pero, grabing kamalasan ang dumating. Kasama ng sasakyan na yan. Parang ang bigat. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin.
O baka naman isipin nyo na nababaliw lang ako. Pero, totoo talaga. Yan ang mga nangyari. Pagpapaliwalag pa ni Bal sa kanyang mga kaibigan. Di ko na nga alam ang gagawin ko dyan Kaya, napilitan akong ibenta na lamang yan pero, parang hinahabol pa rin ako ng malas. Nung ibenta ko yan, makalipas lamang ng 1 linggo, gusto nang ibalik sa akin. Nung nakabili, ibabalik daw sa akin yung kotse. Kahit kalahati lang daw ng presyo, ang ibalik ko. Kwento pa ni Bal. Talaga ba, pare? Kahit kalahati lang ng presyo ang ibabalik mo? Tugon ni Manuel. Oo pare, pero ayoko lang kuhain pa ang sakyan na yan. Ayoko na. Parang may hatid talagang malas. Sambit pa ni Bal. Maya-maya ay may dumating na naman na isang katrabaho ni Bal at Manuel. Baka naman nasa isip mo lang yung pare. Alam mo wala naman talagang malas Tao ang gumagawa ng kanyang swerte. Sambit ni David na isa sa mga katrabaho nila. Kung gusto mo, Bal, akin na lang. Sa akin mo nang ibenta. Kaya lang, wala pa akong ganyang kalaking pera Kung gusto mo, utangin ko na lang muna. Pagbibiro pa ni David. Alam mo pare, kung may galit ako sa'yo, ibibigay ko pa sa'yo yung kotse na yan. Pero, wag na. Wag pare. Dahil baka may hindi magandang mangyari sa'yo Maniwala ka sa akin. May hatid na malas siyang sakyan na yan. Tugon pa ni Bal. Nang maya-maya ay sumabat naman si Manuel. Paring Bal, tanong ko lang. Napablisingan mo na ba yung sakyan na yan? Baka naman sinakyan mo agad nang walang blessing. O kaya naman baka naman may sumpayang kotse na yan. Tanong pa ni Manuel at nagtawa na lang yung iba din ng katrabaho. Oo pare, dinala ko pa nga ng antipolo yan para lang pabasbasan Kaya lang, ganyan pa din Tugon ni Bal. Alam mo Bal, hindi ko alam kung paniniwalaan mo ako. Pero, wala tong halong biro Pero meron talagang ganyan. Meron talagang naglalagay ng sumpa. Totoo yung sinabi ni Manuel na baka may naglagay ng sumpa sa kotse na yan na hindi mo na nalalaman. Dagdag pa ni Ponce. Biglang napatingin si Bal kay Ponce. Kung gusto mo, Bal, patingnan natin yung sakyan mo. May kakilala ako. Yun lang naman kung naniniwala ka sa mga ganyang bagay. Kung naniniwala ka, pwede natin patingnan yan. Basta, maging open-minded ka lang. Dugtong pa ni Ponce. Open-minded? Ponce, baka naman networking ang iniisip mo Wala kaming panahon dyan. Sabat naman ni Manuel. Kung kaya't tawanan muli ang magkakaibigan. Pero, totoong sinasabi ko pare na meron talagang ganun. Kung napanood mo yung pelikulang Pungsoy, parang ganun. Meron na akong narinig na ganun na nangyari sa totoong buhay. Isang bagay na nakuha niya, nagdulot ng matinding malas sa kanyang buhay. Buti na lamang at may nakapagsabi sa kanya. Ganyan din siya sa una. Hindi naniniwala sa mga ganyan. Pero, totoo talaga nangyayari. Maniwala ka sa akin. Sambit pa ni Ponce.
Tiningnan ni Bal si Ponce, mata sa mata, at saka muling nagsalita si Bal. Alam mo, Ponce, tatapatin kita. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganyang bagay. Pero dahil sa sunod-sunod na nangyari sa akin, simula nung dumating yung kotse na yan, tingin ko na wala namang masama kung susubukan ko. Kung susubukan natin, hindi ba? Kasi talagang sunod-sunod na nangyari. Parang hindi na pagkakataon lang eh. Hirap paliwanag eh. Tingin ko, Ponce, na yan ang pinakamainam natin gawin. Tugon na lamang ni Bal. Si Manuel naman ay tila nangingiti pa kay Ponce na parang gusto pang magbiro. Alam mo, Manuel, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Totoo ang sinasabi ko. Totoo talaga to. At dahil pumayag na si Bal, kung gusto mo, sa Biyernes, sa darating na Biyernes, lunchtime, mag-lunch out tayo. Pero, ang gagawin natin, pupuntahan natin yung sinasabi ko. Tugon pa ni Ponce. Pagsapit ng Biyernes, ay ganun na nga ang ginawa ng tatlo. Umalis sila na magkakasama. Si Bal, si Ponce, at si Manuel. At nang palabas na sila ng opisina, ay nakita naman sila ni David. "Oh, mga repa, saan kayo pupunta?" Tanong ni David. Magla-lunch out sana kami. Saka, pupuntahan namin yung sinabi ni Ponce. Tugon ni Bal. Ganun ba? Sama na ako sa inyo. Para naman, makalabas-labas din ako. Wala naman si boss eh. Tugon ni David. At umalis na ang apat. Ponce, saan ba to, Ponce? Malayo ba? Tanong ni Bal kay Ponce habang lulan sila ng sasakyan ni Ponce. Hindi naman. Diyan lang. Diyan lang to. Pupuntahan natin si Tata Andres. Tugon ni Ponce. Ang kanilang opisina ay nasa may syudad. Pero malapit na din ito sa karatig lalawigan. Habang nasa biyahe, ay nagsalita naman si David. Hindi ko lang, Ponce, naniniwala ka pa pala sa mga ganyan. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyan? Meron pa bang mga ganyan? Sambit ni David. Alam mo, David, basta tumahimik ka na lang dyan, pre. Mamaya, makikita mo. Tugon na lamang ni Ponce. Ang opisina nilang apat ay bandang Pasig lamang. At sa mga karatig lugar nito, ay dito sila nagtungo. Sakay ng sasakyan ni Ponce, nagtungo sila sa bayan ng Rizal. Hanggang sa makarating sila, banda sa may Tanay. Malayo pa ba, Ponce? Parang ang layo na nito ah. Tanong ni Manuel. Tugon pa ni Ponce. Ang binabaybay nilang kalsada ay medyo bakaw-bakaw na. Medyo rough road na. Wala na itong aspalto pa. Hindi kagaya kanina. Ponce, ang layo na nito ah. Rough road na to ah. Baka may NPA na dito ah. Biro pa ni Manuel. At nagtawanan muli ang mga ito habang lulan ng sasakyan. Huwag na kayo mainip. Ito na. Malapit na. Lapit na tayo.
Sambit pa ni Ponce. At ilang sandali lamang ay inihintunan ni Ponce ang kanyang sasakyan at bumaba ito. At malapit na ito sa bundok. At hindi kalayuan dito ay may natatanaw na isang bahay kubo. At pagkababa ni Ponce ay saka nagsipagbabaan din sina Bal, sina Manuel at si David. Nangunang lumapit si Ponce sa may bahay kubo. Magandang tanghali po, Tata Andres. Makakaabala lang po. Pagbungad ni Ponce ay dumungaw mula sa bintana ng bahay kubo ang isang matandang lalaki. Puti na ang mga buhok nito at ang kanyang bigote ay namumuti-muti na rin na parang kanyang buhok. Magandang tanghali po, Tata Andres. May idudulog lang po sana kami. At kung maaari po ay matulungan po ninyo ang aking kaibigan. Sambit ni Ponce. Nagpa-unlock naman si Tata Andres. Tuloy ka, iho. Ikaw pala. Halika. Tugon ni Tata Andres. Tay, naparito po kami kasi may nais po kaming ihingi ng tulong. Tulong po para sa aking kaibigan. Sambit pa ni Ponce. At ipinakilala ni Ponce si Bal at ang iba pa nilang mga kasamahan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa at sinabi agad ni Bal ang kanyang suliranin. Tay, ganito po kasi yun. Simula nung may nabili po akong kotse, ay parang sunod-sunod na kamalasan na ang nangyari sa aking buhay. Sambit ni Bal sa matandang lalaki. Nakatingin lamang ang matandang lalaki. Habang kausap naman ni Bal ang matandang lalaki, sina Manuel naman at si David ay hindi maiwasang mapatingin sa tila harapan ng bahay ni Tata Andres na parang may altar dito. At ang altar ng matanda ay tila hindi pang karaniwan. Bahagya pang sinisiko ni David si Manuel na parang punong-puno ito ng pagdududa. Ilang sandali pa ay nagsalita si Tata Andres. Saglit lamang, Iwa. Saglit lamang. Ihingi lamang ako ng tulong sa ating Diyos Ama. Sambit ni Tata Andres. Nagtirik ang matanda ng kandila at saka nagdasal sa kanyang altar. Hindi pangkaraniwan ang altar ni Tata Andres. Hindi ito kagaya sa altar ng mga Katoliko, sapagkat wala kang makikitang rebulto o santo man lamang sa kanyang altar. Ngunit sa kabila nun ay may mga nakasulat na letra sa altar nito na tila kakaibang mga lengguwahe na parang Latin na hindi pamilyar kina Bal at maging sa mga kaibigan nito. Kakaiba. Makalipas ang ilang minuto, ay ibinaling ng matanda ang kanyang atensyon kay Bal. Iho, mangyaring may larawan ka ba ng iyong sasakyan? Nais ko lamang itong makita. Tanong ni Tata Andres. Meron po, tay. Meron po. Tugon ni Bal. At
Agad-agad nitong inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita ang picture ng sasakyan. Nakuha mula sa kanyang cellphone. Pagkatingin sa picture, muling tumingin ang matanda kay Val. Nakatingin lamang si Tata Andres kay Val na parang tumitingin ito tagos sa kaluluwa ni Val. Ilang sandali pa ay nagsalita si Tata Andres. Iho, nakaaway ka ba o nakaalitan? Meron bang taong may matinding galit sa iyo? Tanong ng matanda. Biglang nanlaki ang mga mata ni Val. Tay, wala po. Wala po ako maalalang nakaaway ko po o nakagalit. Kaya nga po, nagulat ako na may naghanap sa akin ng mga nakarang araw. Gusto akong patayin. Tugon pa ni Val. Hindi ko po alam kung ba't nangyayari yun. Ang alam ko po, wala po akong kaaway. Itanong niyo po sa mga kaibigan ko. Sambit pa ni Val. Nakatingin lamang si Tata Andres. Ang totoo, iho, ay may salot na naglagay sa iyo. At lahat ng kamalas-malasan ay dadanasin mo. Kung hindi maaalis ang salot na yan, may sadyang naglagay niyan sa iyo. Sambit ni Tata Andres. Bahagyang napaatras si Val nang marinig ang mga sinabi ni Tata Andres. Talaga po ba, Tay? Talaga po ba? Bahagyang nanlalaki ang mga mata. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Val. Totoo, iho. Ang nais ng naglagay niyan ay maging miserable at kalunos-lunos ang iyong buhay. Hanggang sakitlin mo ang sarili mong buhay. Dagdag pa ni Tata Andres. Merong matinding galit ang may gawa nito. Dagdag pa ni Tata Andres. Kung ganun po, Tay, ano po ang gagawin ko para pumaalis ang salot na yan? Nakatingin lamang si Tata Andres kay Val at muling tumingin kay Ponce. Kinakailangan kong makita ang iyong sasakyan ng personal. At kinakailangan ko itong makita sa lalong madaling panahon. Kung maaari, idalhin mo dito. Agad-agad. Pero, kinakailangan mo itong dalhin sa lalong madaling panahon. Sapagkat, sa bawat sandali, ay nasa peligro ang iyong buhay. Lalo na, kapag sakay ka ng sasakyan na yan. Dugtong pa ni Tata Andres. Biglang namutla si Val sa mga namutawing salita ni Tata Andres. Tay, pare, yung sasakyan ko, nasa bahay pa. Ibinilik yung kahapon eh. Naku po, baka pumalagay sa alanganin
ang aking pamilya? Pag-aalalang tanong ni Bal. Tama ka, iyo. Maging sila ay malalagay sa peligro. Kaya, kinakailangang makita ko agad ang iyong sasakyan. Sambit pa ni Tata Andres. Paano na yan? Paano na yan, Tay? Pare, paano na yan? Sambit ni Bal na tila nagsusumamo sa kanyang mga kaibigan. Humihingi ng tulong. Pare, kung gusto mo, punta na natin yung sakyan mo ngayon. Ngayon na. Biglang sambit ni Ponce. Maaari ba, Ponce? Maaari ba? Sige. Sige, Ponce. Yun ang gawin natin. Tama, Ponce. Gamit yung sakyan mo. Punta na natin yung sakyan ngayon at isama natin si Tata Andres. Papayag siya. Sambit naman ni Manuel. Sige. Sige, tama. Yun ang gawin natin. Sambit ni Ponce. Maraming salamat, Ponce. Maraming salamat. Tugon na lamang ni Bal. Naku, Bal. Ka muna magpasalamat. Wala pa. Hanggat hindi pa nagagawa ni Tata Andres ang kanyang dapat gawin. Huwag ka muna magpasalamat. Tugon pa ni Ponce. Teka. Papayag ba si Tata Andres na sumama sa atin? Tanong pa ni Bal. Siya nga po pala, Tata Andres. Maaari ko bang sumama kayo sa amin? Para lang makita niyo yung sakyan ko. Pakiusap ni Bal sa matandang lalaki. Mawalang galang na po, Tata Andres. Maaari po ba? Isasama po namin kayo sa aming bahay. Para po, makita po niyo ang aking sasakyan. Pakiusap pa ni Bal. Ay sige, iyo. Basta, iahatid niyo lamang ako. Pabalik dito, ha? Hindi ko kasi kabisado yung lugar na yan. Tugon na lamang ni Tata Andres. Maraming salamat po, Tata Andres. Salamat po. Maraming salamat po, Tata Andres. Pasalamat ni Bal at ni Manuel kay Tata Andres. Sa kanilang apat, ay tahimik lamang si David na tila nagdududa pa rin sa kakayahan ng matanda. Ganun pa man, ay kagyat na umalis ang magkakaibigan. Lula ng sasakyan ni Ponce at kasama nila si Tata Andres. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, ay narating nila ang bahay ni Bal. Iyo, nais ko sanang maglabas ka ng kandila bang ako'y makapagdasal. Sambit ni Tata Andres pagkapasok ng bahay ni Bal. At ganun nga ang ginawa ni Bal. Pagkasindi ng kandila, bagamat medyo hirap na sa paglalakad si Tata Andres, ay inikot niya ang nakaparadang sasakyan ni Bal sa garahe nito. At habang naglalakad, ay bumubulong-bulong sa hangin si Tata Andres. At nang maikutan ni Tata Andres ang kabuuan ng kotse ni Bal, ay saka nagsalita si Tata Andres. Iyo, mangyaring pakibuksan ang trangkahan ng iyong auto. Utos ni Tata Andres kay Bal. Sige po, Tata Andres. At habang binubuksan ang likuran ng kotse, ay tila nag-aabang sina Manuel, Ponce at Bal. Pare, baka may lumabas na kung ano dyan, oh. Sambit pa ni Ponce. Pagkabukas, ay walang laman
ang trunk ng kotse. At bahagyang umisi si David nang makita yon at bahagyang umiling-iling. Ilang sandali ay nagsalita si Tata Andres. "Wala ka bang nakikita sa loob yan, iyo?" tanong ni Tata Andres. "Wala naman po, tay. Gulong lang po. Yung reserbang gulong po ng kotse," tugon ni Bal. Patuloy sa pagngisi si David sa kanyang mga nakikita. Ilang sandali ay muling nagsalita si Tata Andres. "Ikaw, iho, may nakikita ka ba?" tanong ni Tata Andres kay Ponce. "Wala rin po, tay. Kagaya po ng sinabi ni Bal. Gulong lang din po ang aking nakikita," tugon naman ni Ponce. Tumangu-tangu lamang si Tata Andres sa tugon ni Ponce. "Ikaw naman, iho. May nakikita ka ba?" tanong naman ni Tata Andres kay Manuel. Wala din po, tay. Kagaya nila. Yun lang din po ang nakikita ko. Reserbang gulong. Tugon ni Manuel. Muling tumango si Tata Andres. At ilang sandali ay itinuon nito ang kanyang tingin kay David. Na nung mga sandaling yun, ay nakangisi pa rin si David na bahagyang napatungo na sapagkat hindi nito mapigilan ang kanyang pagngisi. "Iho, mawalang galang na. May nakikita ka ba sa likuran ng kotse?" tanong ni Tata Andres kay David. Umiling-iling si David. Napatuloy pa rin sa pagngisi. At pasagot na ito nang biglang nagbago ang pagbumuka ni David. Teka, ano yun?" sambit ni David. At agad lumapit si David sa trunk ng kotse. At bahagyang hinawakan ang reserbang gulong. Hinawakan niya ito. At maya-maya lamang ay hinawakan niya ito ng dalawang kamay. At bahagyang itinutulak. At saka isinuot ni David ang kanyang kanang kamay sa ilalim ng reserbang gulong na parang may kinakapa. Ang kaninang pangisi-ngisi ni David ay tila naglaho nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kinabal. "Ano to? Ano to?" sambit ni David na bahagyang gumaralgal ang boses. Biglang napasigaw si David sa takot. "Ah!" Pare, anong nangyari? biglang tanong ni Manuel. Hindi makasagot si David na tila nakabuka lamang ang kanyang bibig. Nang pagkalabas ng kanyang kamay, ay may hawak-hawak na ito sa kanyang kanang kamay. Isang patay na uwak na nakuha niya sa ilalim ng reserbang gulong. Napaatras si Nabal sa takot. Napatakbo pa si Ponce at pati si Manuel. Ilang sandali po ay nagsalita si Tata Andres. "Yan ang sinasabi ko." Gulat na gulat si Nabal, si Manuel at si Ponce sa kanilang nakita. Hindi makapaniwala, lalong-lalo na si Bal. "Yan ang sinasabi ko.
May naglagay ng salot sa iyong sasakyan. Yan ang dahilan kung bakit hinahabol ka ng kamalasan. Sambit ni Tata Andres kay Bal. Nanginginig pa si Bal. Sa labis na takot ay nabitawan na ni David ang kanyang nakuha sa ilalim ng reserbang gulong. Napatras sa takot si Nabal, si Ponce at si Manuel. Halos napatakbo pa si Ponce sa kanyang nakita at napasigaw din ang may bahay ni Bal na si Emmy nang makita ang bagay na yun. Ilang sandali pa'y nagsalita si Tata Andres. Iyan ang sinasabi ko. May naglagay ng salot sa iyong sasakyan. At iyan ang dahilan kung bakit hinahabol ka ng kamalasan. Sambit pa ni Tata Andres. Nanginginig pa si Bal habang nakatingin pa rin sa may patay na ibon. Hindi siya makapaniwala na may bagay na ganyan na natagpuan sa likuran ng kanyang kotse sapagkat araw-araw niya itong nililinisan. Araw-araw niyang nilaayos ang kotse na yan. At ni minsan, ni balahibo, ay wala siyang nakitang ganyan. Tay, sino po ang naglagay niyan dyan? Alam niyo po ba? Tanong ni Bal. Nililinis ko po yan palagi araw-araw. At pangako po, wala po akong nakikitang ganyan. Hindi po ako makapaniwala kung paano po yan napunta riyan. Sambit pa ni Bal. Iyan ang salot na inilagay sa iyong sasakyan. Tugon ni Tata Andres. Kanino ba galing ang sasakyan niyan, iyo? Tanong pa ni Tata Andres. Nabili ko po yan, Tay. Sa isang kakilala ko po. Ibinenta niya po sa akin ng medyo mura kaya binili ko po ito agad. Tugon ni Bal. Ang naunang may-ari nito ay may nagawang hindi ka nais-nais. Meron siyang inagtabyadong tao. Meron siyang inanakan at saka iniwanan. At ang babae ay nagtangkang magpatiwakal. At sa tindi ng galit ng kaanak ng babaeng ito, ay humingi sila ng tulong sa isang taong may kakayahan patungkol sa itim na karunungan. Humingi sila ng tulong dito upang gawing kalunos-lunos ang buhay ng lalaking iyon. Nagkataon na nadamay ka sa salot na ibinigay sa lalaking iyon. Sambit pa ni Tata Andres. Laking pasalamat ni Bal kay Tata Andres at lalo na kay Ponce. Dahilan upang mawala ang bigat ng buhay na naranasan ni Bal dulot ng nabili niyang sasakyan. Iniutos ni Tata Andres na sunugin ang nakuha sa likuran ng sasakyan ni Bal at ibaon ito sa lupa. Matapos iyong gawin, ay tila nanumbalik
ang normal na buhay ni Val at nawala ang bigat ng buhay na kanyang nararanasan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pakikinig. Magandang araw.